Kapag nasaktan tayo ng isa, dalawa, tatlo o masigit pa, okay lang yan. Ang mahalaga ay may natututunan tayo sa bawat pinagdadaanan natin. Maraming aral sa bawat kalungkutan. At kung nakatadhana na sa iyo ang pagkakataon, hindi mo na ulit mararanasan ng masaktan. Sa halip ay kaligayahan ang hatid sa iyo ng tamang tadhana na darating sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kahit masakit pa talaga yung puwet ko, okay lang. Masaya naman ako kapag kasama ko si Daddy David. Ewan ko ba? Basta masaya ako. Pero di ko na ulitin yun. Ayoko na. Tapos ito, binibiro pa niya ako ngayon na dadalahin daw niya ako sa ospital at ipapatay yung pet ko. Ay nako, natatawa na lang ako. Pero di ko talaga lubos maisip na makakapasok yun. Kasi kung makikita nyo lang talaga kung gaano kalaki yun. Ay nako, sobra talaga. Arturo, dito ka na kaya tumira? Total, asawa na kita. Hala, Daddy, grabe naman yun. Hahanapin talaga ako ni Papa. Yari ka dun. Pero gusto mo ba, Arturo, na dito na lang tumira? Kasi aalagaan kita. Tapos pagsisilbihan kita. At sa tuwing sasapit ang gabi, paliligayahin kita. Daddy naman baka marinig ka ni Benji. Kanina pang nagtatanong kung may sakit daw ba ako. Arturo, magiging mami ka na ni Benji. Alo, grabe naman yung Daddy. Ikaw talaga puro kakalokohan Pero, okay lang. Mabait naman si Benji. Pero, mahal mo ba ako? Bakit mo na itanong yan, Arturo? Paano kung sabihin kong nagsisimula na akong mahalin ka? Hindi ko maintindihan, Daddy. Anong ibig kong sabihin? Alam mo, Arturo, sa tuwing nakikita kita, gusto ko akin ka lang. Gusto ko wala nang ibang lalapit sa'yo. Gusto ko na lagi ka lang masaya. At ang pinakagusto ko ay yung mga ngiti mong napaka-inosente. Daddy, seryoso ba yan? Kasi mabilis talaga akong maniwala. Arturo, ngayon pa ba kita bubulahin nakuha mo na nga ang lahat? Kung sa bagay, tama naman si Daddy, David. Nakuha ko ng lahat. Siya din naman. Nakuha na din naman niya ang lahat sa akin. Ang sakit pa nga Pero, last na talaga yun. Di ko na uulitin. Arturo, ikaw ba? Alam kong bata ka pa at alam kong wala ka pang karanasan sa mga ganitong bagay. Pero, mahal mo ba ako? Ang hirap naman sagutin nun. Pero sa nararamdaman ko ngayon, masasabi kong mahal ko si Daddy David.
Kasi masaya ako kapag nakikita ko siya. Basta may kakaibang pakiramdam na laging tumitibok ang puso ko ng napakabilis sa tuwing tititig siya sa mga mata ko. Hoy, Arturo, sagot. Hindi yung nakangiti ka lang dyan. Mahal mo ba ako? Kaya lang, hindi ako nasagot. Pero, oo naman ang isasagot ko eh. Kaya lang nahiya ako. Papa, pinapagalitan mo ba si Arturo? Bakit pinasasagot mo siya? Ano bang tanong mo, Papa? Anak, Benji, bakit ko naman papagalitan si Arturo? Tsaka, magdilig ka muna ng mga halaman sa labas habang nagluluto pa kami dito. Papa, parang uulan. Hintayin na lang natin umulan. Kung sa bagay, tama ka anak, parang uulan. Pero wala ka bang gagawin? Kung gusto mo, maglaba ka muna. Papa, mamaya na lang. Tinatamad pa ako. Tsaka si Arturo parang may masakit sa kanya. Ayaw lang sabihin sa akin. Anak, huwag kang mag-alala. Hihilutin ko na lang siya mamaya bago umuwi sa kanila. At masakit lang daw talaga ang katawan niya. Ganun ba Papa? Akala ko naman kung ano na. Tsaka maglalaban na pala ako. Baka umulan ng malakas eh. Baka mag-amoy aso kapag hindi natuyo. At ayun, nagsimula na si Benji na ilabas yung madudumi nilang mga damit. At ilang saglit pa, naglalaban na siya habang kami ni Daddy, eto, nagkukulitan dito sa kusina. Sinasayawan pa talaga ako. Kakainis. Ang lambot kasi ng katawan niya. Kapag talaga nakita kami ni Benji, naku, magtataka yun. Pero, ang sarap pagmasdan ni Daddy David na sumasayaw sa harapan ko. Tapos, pinapahawakan pa niya sa akin yung dibdib niya. Nakakainis. Pero, teka, natakot ako bigla kasi naman kumidlat ng napakalakas. Napayakap tuloy ako kay Daddy. Tapos, alam mo ba yung biglang nagliwanag? At ba, si Benji, nagtatakbo dito sa loob sa takot. Napabitaw tuloy ako ng yakap kay Daddy. Kasi naman si Benji, biglang dumating. Gagi, ang lakas ng kidlat. Akala ko tinamaan ako. Wika ni Benji. Ako nga din eh. Wika ko naman tapos ito. Nilapitan ni Daddy si Benji. At sabay niya kaming niyakap. Huwag kayong matakot. Kidlat lang yun. Hindi naman kayo tatamaan yan at saka kumain na muna tayo. Luto na ang adobong pusit sa gata. Kaya naman, naghain na kaagad si Daddy. At eto, nagsimula na kaming kumain. At aba, si Daddy. Sobrang asikaso talaga sa akin. Kulang na lang isubuan ako eh. Kaya lang si Benji, ayan. Napapatingin sa amin ng papa niya. Arturo, ganyan ka din ba sa inyo? Kulang na lang isubuan ka. Para kang batang paslit. Hindi naman. Masyado lang maalaga ang papa mo. Okay. Ako kasi ayoko na inaalagaan ako. Di ako sanay. Kasi bata pa lang ako. Sinanay na ako ni lolo at lola. Anak, sa bakasyon, isama mo si Arturo para naman makapamasyal siya. Maganda din dun sa kinalakihan mo, di ba?
Papa, ayoko munang umuwi. Bakit naman anak? Basta Papa, ayoko muna. Ako gusto ko. Wika ko naman. Kasi parang tila ba, may ayaw balikan si Benji. Pero ano yun? Tungkol ba yun sa pinag-usapan namin? May naiwan ba siya? Ayoko Arturo. Kahit pilitin mo ako, ayoko. Wika ni Benji. Di wag kung ayaw mo. Kahit ako na lang ang pumunta dun. Kahit mag-isa ako. Ganyan ako kakulit. Hindi pwedeng di ko malalaman ang tunay na dahilan ng paglisan ni Benji sa lugar na yun.